ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin. Very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwian sa 2019 budget at kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba? Kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na. Zero na nga yung operating expenses niya. At pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang ang nangyayari. Gano'n din siguro kapag veto, malamang mauuwi nga katulad ng nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the President with regard to a budget is simply a veto. A line item veto. However, Executive Secretary Bersamin has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the BICAM committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Konstitusyon, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napakaliwanag. Ang haba pa, ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure projects. Pag tinatanong mo, sasabihin
nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin?